Maaga pa nga pero inutusan na ako magsara ng tindahan ni mama. Wala na rin kasi bumibili mga guys. Kaya para di na tayo mapagod, magsara na tayo ng maaga. Na alam nyo pala dito sa tindahan namin kapag may bumibili, sinasabay na rin nila yung paghingi ng tawad ng kasalanan. Chot! Then nagtaas kasi yung mga daanan. Kaya yung tindahan ni mama di na rin mataas. Na-share out ko muna si Mingming. Nakada magsasara siya yung nakabantay sa akin dito. Na ang cute niya, parang gusto ko siyang ampunin. Kaso nga lang mga guys, ang dami na raw nakagat nitong bata. Kaya pinag-iisipan ko pa kung ampunin ko. Baka kasi nangagat mga guys, ako pa yung may kasalanan no. Kaya pumasok na ako sa loob, baka ako yung kagatin. Chot! May bantay nga sa tindahan mga guys, kaya hindi tayo makakakuha. Pero dumiskarte na ako kanina. Eto, namili na ako mga guys. Sobrang dami ko nga nakikitang gumagawa ng cheesy fried bulldog. Para siyang lumpiang Shanghai. Na yung palaman nga mga guys, etong bulldog. Na kung curious ka kung paano siya gawin. Eto, panoorin mo lang. Unang step nga, buksan mo yung kalan. Magpainit ng tubig. Ilagay ang noodles. Kasabay na rin yung seasonings. Ay, mali pala. Kalahati lang pala yung chili sauce na ilalagay ko. Kasi gusto din daw matikman ni mama. Pero ayaw niya daw yung maanghang. Pero nilagyan ko na ng konti mga guys. Binasa ko pala tong wrapper. Kasi para kumapit nga ito mamaya yung ilalagay natin. At mabilis natin siyang masarap mga guys. Na mabilis lang din pala itong gawin. Kaya kapag nag-crave ka nito mga guys, gawin mo na habang maaga-aga pa. Kasi kapag mamayang madaling araw ka pa niyan, magugutom ka talaga. Na medyo madikit nga lang tong wrapper. Kaya dapat dahan-dahan ka lang. Kasi baka mabutas. Na di pa nga yan tapos. Kasi ikukut pa yan natin sa iklog. Na medyo kumapal nga yung wrapper mga guys. Kasi dinoblihan ko na. Para ligtas at wala nang kakaba-kaba to. Meron din pala tayong breadcrumbs dito. Nakinamay ko na dyan mga guys. Kami-kami lang din naman yung kakain. Pero kung gusto mo makikain, pwede rin naman. Yun nga lang may bayad. Chot! Andahin mo namang ebas dyan, chot. Rituin mo na yan kasi nagugutom na ako. Na-excited din yung mga kasama ko dito sa bahay. Kaya sabi ko, eto kahit hindi pa mainit yung mantika, ilalagay ko na. Kaya mga guys, siguraduhin mainit talaga yung mantika bago siya ibabad. Para maganda yung pagkakaprito. Na 5 piraso rin pala nagawa natin sa isang bulda. Na marami-rami na rin mga guys. Na medyo malaki din kasi to. Kaya nagulat din ako nakagawa tayo ng 5. Ang bango nga ng piniprito natin ngayon. Para rin pala tayong gumawa ng tinapay na cheese roll. Pero yung pinagkaiba nga nito mga guys, meron siyang buldak sa loob. Ang first time ko nga lang din talaga makakatikim ng ganito. At eto na nga yung finished product nga ng fried cheesy buldak. Tara na mga guys, i-taste test na natin to. At para magkaalaman na lang kung masarap ba talaga ito nagawa natin. Na grabe naman yan umuuso. Na kumakapit nga yung mozzarella cheese mga guys. Sarap. Sarap. Abo guys, may cheese ka oh. Ang harap guys. Grabe mga guys, ngayon lang ba ito na-invento? Kasi promise sobrang worth it itong ginawa natin ngayong gabi. Na sobrang nakaka-enjoy nga siyang kainin. Kasi sumasama talaga yung mozzarella cheese. Sumakto nga yung lasa ng buldak dito. Kaya sobrang nagustuhan ko din talaga mga guys. Napakita ko sa'yo yung parang pinakapalaman niya sa loob. Na ganyan siya kakapit oh. Na kaya ano pang hinihintay mo dyan. Alam ko nagkikrave ka na ng ganito ngayon. Kaya gawin mo na. Na kung meron kang kulang na ingredients dyan, katok ka na lang siguro sa tindahan. Bubuksan ko na lang ulit para sa'yo. Na 1 million over 10 tong nagawa natin mga guys. Na 2 na lang pala yung natira. Kaya pamay na lang oh. Nag-20 na lang isa. Chot! Sige na mga guys, hanggang dito na lang. Ayun lang. Bye-bye! Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hindi hiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikupling. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kung sakali mang ika'y mawala.
Ngayong araw nga makukuha ko ng scholarship ko. Last year pa ako gumraduate, pero ngayon lang na-release yung allowance namin sa scholarship. Bago nga ako pumunta sa dati naming school, pumunta na muna ako dito sa shop. Dito na ako magpiprint ng ibang requirements para hindi na rin ako magpapaprint mamaya. Yung dating school ID lang naman yung kailangan, kaya heto lang din yung dadalhin ko mamaya. Marami pala ako yung scholarship nung nag-aaral ako. Pangatlo na yata tong scholar sa mga na-receive ko simula nang natapos ako. Kaya kapag may nagte-text galing sa scholarship, asahan nyo na maganda yung gising ko nun. Hindi yun chawot. Sobrang sikip pala ng daan dito sa amin, kaya pinapapark ko na muna yung sasakyan. Pero kung malapit lang din naman yung pupuntahan, nagko-commute na lang ako. Lalo na kapag wala naman masyadong dalang gamit. Kasama ko din pala yung videographer ko. Bago nga ako pumunta ng school, naganap na muna ako ng pwedeng pasalubong. Para kunwari galing ako ng abroad. Charot! Pupuntahan ko yung dati ko naging advisor. At saka yung mga teacher ko sa marketing. Nagtrabaho din kasi ako sa school namin. Tawag sa amin doon, marketing. Halos nag-graduate na nga din yung mga iba kong kasama. At may iba't ibang trabaho na din. Habang ako tambay pa rin sa bahay. Chawot! Ay totoo pala yun. Pero yung isa kong ka-marketing, dito na rin siya nagtrabaho. Masyado nga niya minahal yung school namin, kaya ayaw na daw niyang iwan. Chawot! Nagpatulong ako kay Maymay para kunin yung scholarship ko. Nahihiya kasi akong kumuha ng ayuda. Chawot! Wala nga masyadong estudyante ngayon kasi pag ganitong oras din ng klase. Pero ngayon, oras ko muna para kumuha na ng scholarship. Bago ko nga makuha yung allowance, meron lang silang pinapirma dito at nabigay na din yung matagal kong hinihintay. Lalo pa nga ako natuwa dyan kasi meron pa daw sa second sem. Eto mga na-release daw, first sem pa lang daw to. Paalam na muna pala ako kay Maymay. Bumaba na muna ako. Kinuha ko na nga yung binili ko kanina kasi pupuntahan ko na yung dati kong advisor. Nasa third floor yung faculty, kaya dumiretso na muna ako dito para kung nagtuturo man siya sa ibang klase, meron akong pwedeng pagtanungan. BSBA din pala yung kinuha kong course dito sa school. Si Ma'am Cha din pala yung nag-convince sa akin na ako yung maging representative ng BSBA sa Lakan. Kaya nung nanalo yung department namin sa pageant, sobrang saya namin. Lalo na ako, exempted ako sa exam. Bumaba pala ako ng second floor kasi andito daw sa room 202 si Ma'am Cha. Eto pala si Ma'am Cha, yung dati ko naging advisor. 4 na taon ko din siya naging teacher at 4 na taon din ako naging pasaway sa kanya. Sabi nga sa akin ni Ma'am, pumayat daw ako. At sabi pa nga niya sa ate ko, lagi daw ako nagti-TikTok. Naalala ko pa nga, bago ako pumasok ng school noon, magpo-post muna ako sa TikTok. Pagtapos noon, takbo diretso ng school. Kaya lagi rin ako nalilate. Kung meron nga lang TikTok subject dito, baka ako yung maging cum laude. Chot! Paalam na nga din pala ako kay Ma'am Cha kasi baka meron pa siyang gagawin. Alam ko din kasi sobrang busy ni Ma'am, kaya nagpaalam na ako kasi pupunta pa ako sa marketing. Habang paalis pa nga ako, ngayon pa talaga bumuka tong sapatos ko para nagpaparamdam sa mga nakuha kong scholarship. Chot! Na-stuck kasi tong sapatos, kaya tuloy mukha akong pilay na naglalakad. Friday pa lang ngayon, kaya naka-civilian din yung mga estudyante. Bawat madaanan ko nga, tinatanong ko na pilay ako. Sabi ko naman sa kanila, nagutom na yung sapatos ko. Pero bago ako pumunta sa office ng marketing, nagpalit na muna ako ng sapatos. Buti na lang may extra akong dala sa loob. Di na pala ako aakyat kasi andito lang yung office ng marketing. Dito din pala ako dati nagtatrabaho. Minsan dito kami sa front desk, pero madalas pumupunta kami ng school. Wala nga daw sila ma'am ngayon, pumunta daw sa ibang school. Kaya iniwan ko na lang din sa marketing. Naabutan ko pa yung kaklase ko, nakakuha din siya ng scholar. Magpapababa na lang daw siya sa San Fernando. Pagkarating nga namin sa San Fernando, mamimili sana ako ng grocery para kay mama kasi sumahod din ako nung isang araw sa Facebook. Kaso nga lang sobrang daming tao ngayon, lalo na uwian din ng mga estudyante. Kaya lumipat muna kami sa intersection para doon na muna mamili. Shoutout pala sa mga estudyanteng to, sana mag-aral kayong mabuti. Hindi pala alam ni mama na ipag-grocery ko siya. Mamimili lang kami ni ate dito para makabawi ako sa mga kinuha ko sa mga paninda niya at saka yung mga ibang stock na din sa bahay. Minsan kasi ginagawa na din namin pantry yung tindahan. Shoutout na din kay kuya, pinapanood daw niya yung mga vlog ko. Yung mga ibang binili ko din pala dito, yung iba para sa akin din yan. Pero halos kay mama rin yan tsaka kay papa. Kukunin ko sana tong napkin, kaso di na pala kailangan ni mama. Gusto ko sanang ASMR tong vlog na to, kaso medyo maingay dito, kaya wala tuloy akong choice kung hindi mag voice over sa buong video. Di ko tuloy alam kung anong ikwento ko pa dito. Binila ko na rin palang vitamin tsaka food supplement si papa. Pagkatapos ko nga makapili, miretso na din ako sa counter. Habang pinapapunch ko nga yung mga napamili namin ni ate, order na din siya na makakain namin. Nagugutom na din kasi kami. Di rin kasi kami kumain kaninang umalis kami sa bahay, kaya dito na lang din kami kakain. Medyo masarap muna pala yung kakainin namin ngayon kasi sumahod din ako nung isang araw sa Facebook, kaya susulitin muna namin ngayon. Pagkatapos nga namin kumain, tinake out din namin yung mga hindi namin naubos kanina. Inilisan na nga lang din namin kasi may pupuntahan pa kami. Kaya pagkatapos nga namin nakapamili, dumiretso na kami dito sa simbahan. Dito kami nagsisimba tuwing linggo, lalo na kapag nandito kami sa Pampanga. Yung palang scholarship na na-receive ko galing school, i-donate ko rin siya dito sa church namin. Ayun lang. Bye-bye!